po tayong tumayo. Welcome po sa lahat. Medyo kukunti tayo ngayon. Siguro parating pa lang sila. Parang dito lang lahat sa side. Pwede kayong nasa likod. Pwede kayong mag-move forward kay Kuya. So, medyo technical lang po. Difficulties, pero malapit ang maayos. Kamusta po ang weekend natin? Pasensya, last week wala po ako kaya nangungumusta ako. Nasa Church of Christ po ng Lilim. Lumanta po na dito. Kumusta po kayo? Okay naman po. Mabuti naman. Praise the Lord. The Lord our God will reign forever. O God of Zion to all generations. Our Redeemer lives. Di po ba? Amen.
day. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. We turn to you. We turn to you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
the Lamb who was slain, who are and is to come. That's our Father God, you are be lifted high in this place, Lord God, this time. Lord, ikaw lamang ang mataas. Ikaw ang mabigyan ng papuri. Lord, we thank you, Lord God. You are worthy, Lord God, to be praised. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give our Lord the highest praise, the highest worship? Pwede na po tayong umupo. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na katabi kita ngayon. Yan. Sabi mo sa kanya, ang ganda ng boses mo. Narinig kita kung makakanta kanina. Ikaw yung pinakamagandang boses. Ayan. So our theme for 2 months, March and April ay... Anong tawag doon? Anong title natin doon? Yan. Nasa difficult times kayo. So prepared for difficult times. So mahirap po talagang... Pag tumatanda talaga, mahirap na maalala, no? So, prepared for difficult times. Ito ay team natin for March and April. At meron na lang po tayong 2 Sundays, including now, pag-uusapan itong difficult times. So, difficult times, kapag sinabi nating difficult times, ito yung situation na kung saan ikaw ay alanganin. Ikaw ay merong pinagdadaanan na mahirap na path ng buhay mo. Kaya siya tinawag na difficult times. At pag ikaw ay nasa difficult times, dapat kilala mo kung sino yung tatawagin mo. Correct? Pag ikaw ay inatake sa puso, sino tatawagin mo? Pari na ba agad? Hindi, doktor muna. Pag ikaw ay nasa difficult times, dapat kilala mo kung sino yung tatawagin mo. Sinong magliligtas sa'yo. Diba? Sabi nga sa mga films, sa TV, meron dyan si Superman. Sino pa yung mga superhero? Si Batman, si Laserman, si Maskman. Pag may sakit, may mask. Maskman yun. Si Maskman. Meron pa nalang si Wonder Pets. Yung mga Wonder Pets. Wonder Pets, ito yung mga maliliit na hayop. Merong sisiu, merong hamster, meron pa ibang maliliit na hayop. Ang nakakatawa lang sa kanila, kilala natin sila because of their costumes. Kilala natin sila because of their mask. Tanggalin ko lang to. Ako po wala si Brother Aga. Baka hindi nyo ako nakikilala. Balik ko na po ulit. Ako po si Brother Aga de Guzman. So, we only know yung mga tagapagligtas natin pag sila ay naka-costume. Pag sila nakasuot ng mask, pag suot nila yung kapa nila, at pag sinabi niya na, ding, ang bato. Sino yun? Darna. So nakikilala natin sila because naririnig natin sila sa ibang tao. Naririnig natin yung identity nila sa ibang tao. But, pag tinanggal na nila yung mask nila, tinanggal na nila yung costume nila, yung kapa nila, nakikilala pa ba sila nung mga tao na sila yung Superman? Tuting tawa ko kay Superman, bukad yung brief, yung brief niya sa labas, si Superman walang mask. Ang pinagkaiba lang, nagiging Superman siya pag nagkaroon siya ng bangs na S. Pag nawala na yun, hindi na siya si Superman. Hindi na siya nakikilala ng office mates niya. Pag si Spider-Man ba, pag tinanggal yung mask, nakikilala pa rin ba siya ng office mates niya? Hindi na rin. Kilala lang sila because of their identity as a hero. Because of their mask. Because of their costumes. So last week, we talked about yung sermon, including, sinabi doon, mentioned doon ng denial ni Simon Peter. Si Simon, before he became a disciple, siya ay isang fisherman. Siya ay mangingisda. But when we was called by Jesus, pinangalanan siyang Peter, Petros. Ibig sabihin ay rock, bato. So tinawag siya ni Jesus to be one of his disciples at pinangalanan siyang Simon Peter.
So sabi sa Luke chapter 9, verse 18 to 20. Pwede ba natin display? Once when Jesus was praying in private and his disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say I am?" So si Jesus to, tinatanong, kakausap niya yung disciples niya. Pag narinig niyo ba, sabi niya dito, pag narinig niyo ba sa mga tao kung sino ako, ano yung sinasabi nila? Following verse. Sabi doon, they replied, "Some say, John the Baptist. Some say you're the Elijah. And still others that one of the prophets of long ago has come back to life." So pag tinatanong ko sila, sino ba si Jesus? Sabi nila, parang siya si John the Baptist. Parang siya si Elijah. Siguro prophet lang siya na nabuhay uli. On the following verse, "But what about you?" Tinanong niya directly sa mga disciples. He asked, "Who do you say I am?" Para sa iyo, sino ba ako? Yung tanong sa kanya ng disciple. And one of his disciples sumagot, si Peter, Simon. Siya yung fisherman kanina. Sabi doon, Peter answered, "You are God's Messiah." Ikaw yung anak ng Diyos. Can we give the Lord the highest offering? Clap offering doon. You are God's Messiah. So when Jesus was on his difficult time, that same Peter, yung disciple niya, yung pinangalanan niyang Petros or Rock, denied that he knew Christ. Not once, not twice, but 3 times. Ulitin ko po, si Peter ay isa sa dinidisipulo ni Jesus. So technically, kilala ni Peter si Jesus. But when Jesus was arrested, dinena ni Peter si Jesus. Sabi niya, hindi ko yung kilala. 3 beses niya sinabi, hindi ko yung kilala. Hindi ko siya kasama. So our title for today is How Well Do You Know Christ? Gaano mo kakilala si Kristo? So ngayon, simulan lang natin. Gusto ko lang i-guarantee yung sarili nyo. Gaano nyo kakilala si Kristo? Kilala nyo si Kristo? Say amen. Tanungin mo yung katabi mo, kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Kristo? It is different from Iba niya sa gaano mo kakilala si Kristo. Pwede ko siya makilala as Jesus Christ, but how well do I know yung tinatawag kong Kristo? Gaano ko siya kakilala? So if you have your Bibles with you, and I expect na meron kayong Bible dyan, gagamitin po nating text ngayon is Luke chapter 22 verses 66 to 23 to 47. NIV. So, you can read it with me. How well do you know Christ? Nakilala natin ang isang tao pag siya'y lagi natin nakikita. Correct? Kilala mo nga laging katabi mo dyan eh. Alam natin kung sino lagi nakaupo dito at sino lagi nakaupo dyan. Pag may upo dyan sa pwesto ni Ate Maki, oh, hindi ka pwede dyan si Ate Maki. Kasi alam natin na dyan siya nakaupo. Di ba? Alam natin kung sino yung nakikita natin every Sunday. So nagbibigay, yung itong tao na sinasabi natin na kilala natin is sila yung mga tao na nagbibigay ng impact sa buhay natin. Pag ikaw may ginawa ka sa akin impactful or may na-contribute ka magandang bagay sa akin, kilalang-kilala kita. Or kilalang-kilala mo yung tao na yan. Amen? Do you agree? So, nagbibigay siya ng impact sa buhay natin. Then there's Jesus. For 3.5 years, siya ay nagtuturo. Siya ay nagpapagaling. Siya ay gumagawa ng miracles. But he was put on trial. He was arrested. Why? Ina-accuse siya of false teaching, false healing,
at ginugulo niya yung nation nila. This was the same Jesus who was healing them, teaching them, and doing miracles for them. Inaresto nila. So pag sinabi nating trials, may tinanong ako niyan, ano sa tingin mo pag yung definition ng trials? Sabi niya, pagsubok. Hindi po yun yung trial na yun. Yung trials na pinag-usapan natin dito, yung paglilitis. Inuisisa, iniimbestigan. So we will be looking to those people who were with Jesus during this difficult time. Sino-sino ba yung mga tao na nasa paligid ni Jesus nung siya ay nasa difficult times? So for our first point, ito yung mga unang tao who was with Jesus when he was arrested. Elders, priests, teachers did not know him. Naniniwala kayo, hindi nila kilala si Kristo? I don't think so. Kasi sila yung mga priest, sila yung mga elders, sila yung mga teachers na nakakaalam ng batas. So let's read it on the Bible. Verse 66. At daybreak, the council of the elders of the people, both the chief priests and the teachers of the law, met together. Nagsama-sama sila. So ibig sabihin, itong mga tao na to, sila yung mga nandun sa taas. It's like our senators, our lawyers, mga presidente natin. Nandyan sila. Nagsama-sama sila. And Jesus was led before them. Sabi nun sa 67, if you are the Messiah, they said, tell us. Sabihin mo sa amin. Kung ikaw ba yung anak ng Diyos, sabihin mo sa amin. Ang nagtatanong po dito yung mga teachers of the law, yung mga preachers, yung mga priests, na kilalang kilala si Jesus because, unang-una, alam nila yung salitang Messiah. Son of God. So, alam nila na meron nag-e-exist na Messiah. Sa ibang translation, ito yung Christ, o Savior. These chief priests and teachers of the law, they know the first 5 books. Nababasa nila ito. Alam nila yung characteristic ng isang Messiah. Alam niya yung kaya niyang gawin, but still they don't believe it. Hindi nila kilala si Kristo, pero hindi sila naniniwala. Relating to it to present time, it's like this. Next slide. It's like reading the Bible but not living it out. Nabasa nila yung first 5 books. Alam nila yung first 5 books. Inaaral nila to. But they're not living it out. Hindi nila isinasabuhay. They're not believing it. Mga teachers to at mga pari to. They know the characteristics of a Messiah. They know what He can do, yet they do not believe Him. Para mong binabasa yung resume ng isang taong nag-a-apply. Binabasa mo na, tinatanong ka pa, ikaw ba talaga to? Ito ba talaga edad mo? Nandun na sa harap nila. Sorry po sa mga HR pero kasama talaga sa trabaho nila yon. It's like that. You're reading the Bible but you're not living it out. Sabi ng Bible, dapat hindi ito lalayo sa'yo. Dapat binabasa mo to day and night. Sino bang may Bible ngayon? Ayun, nakalayo na sa kanila. So let's practice bringing our Bibles. It will make a difference. It will make an impact. Isipin niyo po, nakilala kayo dahil lagi kayo may dalang Bible. Di po masaya yun. Amen? Amen. Hindi naman tayo nagbabasa ng Bible para hanapan ng mali si Christ. Pero nagbabasa tayo ng Bible kasi gusto nating intindihin kung sino at ano ang kaya nilang gawin sa buhay natin. Correct? So, ang Bible ay nagbibigay ng revelation of who God is. Sounds familiar, no? Sinasabi natin every Sunday, Lord, ikaw ang manguna sa buhay ko. Then na-realize, teka lang, buhay ko to. Dapat ako nangunguna dito. Buhay ko to, dapat ako may control dito. Lord, you are the King of Kings.
Di ba? Pag offertory, excited tayo. Lord, I know you are a great provider. Lord, alam ko, you are a great provider. Pero teka lang, pang-burger ko ito mamaya eh. Huwag muna. Di ba? Nawawala yung trust natin sa Panginoon. So on verse 67, Jesus answered, "If I tell you, you will not believe me. And if I ask you, you will not answer." Sabi niya doon sa mga priest yan, di naman kayo naniniwala eh. Nung tinatanong siya, di naman kayo naniniwala eh. Why? Bakit hindi nagsasalita ang Panginoon? The Lord knows what's inside. Sabi mo sa katabi mo, the Lord knows what's inside. Turo mo. The Lord knows what's inside. Alam niya yung intensyon kung bakit siya nililitis na itong mga leaders na to. The Lord knows what's inside. On verse 69, "But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God." Sinagot na sila ni Kristo. But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God. They all ask, tininaantay nila, "So are you then the Son of God?" Nililitis siya eh. Nililitis. So, sinasabi mo na ikaw yung anak ng Panginoon. Ito na yung time na inaantay nila. Then he replied, "You say that I am." It's like a confirmation that I am the Son of God. Bingo. Sabi ng mga naglilitis sa kanya, huli ka na. Then on verse 71, sabi diyan, "Then they said, why do we need any more testimony when we have heard it from His own lips?" Umamin na siya. Sabi nila, umamin na siya. Siya daw ang anak ng Diyos. Kasi gusto nilang patunayan na mali yung sinasabi niya at siya ay nagpapanggap lang. So on asking questions, their interest is not to know God, but to accuse Him. So ang interest na itong mga to is not to know God. Gusto nilang iakusa na siya ay false Messiah. Yun yung nagagawa na hindi pagbabasa ng Bible. Ang pagbabasa ng Bible is to know God at hindi i-prove sa Kanya na may mga mali siyang ginagawa. It is to know God. Tingnan natin sa Luke chapter 23 verse 2. "And they began to accuse Him, saying, we have found this man subverting." Yung subverting ay ginugulo our nation. He opposes payment of taxes to Caesar and claims to be Messiah, a king. On verse 26, Mark 26 verse 4, "And they schemed to arrest Jesus secretly and kill Him." So even before, they are trying to trap Him. Before pa na mangyari itong pag-arrest, nasa plano na nila. Itatrap natin si Jesus para matuloy natin yung pagpatay sa Kanya. So they are with Jesus, nasa paligid sila ni Jesus, pero ang goal nila ay hindi makilala si Kristo. Pero ang goal nila ay patayin siya. Nakakalungkot po, di ba? Nandun na, isipin mo, nandun na yung hero mo. Nandun na yung sasalba sa'yo. Pero nineglect mo yung time na makasama yung Savior mo at makilala siya. Their goal is to accuse Him and kill Him and trap Him. Their purpose is not to put Him on trial but to His death. Pag sinabi kasi nating trial, merong paglilitis, it could be a yes or a no.
Pero ang goal nila, ipatayin si Jesus. Walang yes or no, hindi siya trial. Ito ay pagpatay sa kanya. Pero, but they're not allowed to kill someone. Itong mga priest na to, itong mga elders na to, itong mga chief na to, hindi sila pwedeng pumatay. At hindi sila pwedeng mag-judge sa isang tao, sa isang kriminal na siya ay ipako sa cross. So they need someone na mag-judge kay Kristo para siya ay mapako sa cross. Nakukuha po na susundan? So dyan papasok yung pangalawa nating character. Ano, parang ano lang, no? Parang movie lang eh. So, unti-unting nare-reveal sa atin kung sino yung mga tao na to na nakapaligid kay Kristo. So, sa pangalawa, dyan si Pilatos, si Pilate. Pilate didn't recognize him. They know him, he knew him, but he didn't recognize him. Verse 3. Sa Luke 23, verse 3 to 6. So Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Jews?" Sabi ni Jesus, "You have said so." Hindi niya direktang sinasagot. And verse 4, sabi niya, Then Pilate announced to the chief priest and to the crowd, sabi niya doon, "I find no basis for a charge against this man." Walang basihan, malinis, righteous, wala siyang ginawang mali. So, ang trabaho ni Pilate ay i-judge yung taong nililitis. Nakukuha po? Pero ang sabi ni Pilate, wala siyang ginawa. Wala akong pagbabasihan na ipapako siya sa krus. Dapat meron akong pagbabasihan. So, he is a governor noong time na yon. And on verse 5, but they insisted, itong mga tao na to, itong crowd na to, yung mga chief priest, yung mga teachers, ini-insist nila, he stirs up the people all over Judea by his teaching. Ginugulo niya yung Judea sa kanyang mga turo. He started in Galilee and has come all the way here. Hanggang dito, ginugulo niya. Nagsasabi siya ng mga maling turo. Yun yung sinasabi ng mga chief priest. On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. So dito na. Pilate knows that Jesus is not guilty of accusations. Tama. Yet he was afraid to stand firm. Alam niya at may power siya na sabihin na walang kasalanan to, palayain na natin to. He has the power, he has the will, he has the influence. But why? Bakit hindi niya magawa na i-release na lang si Jesus? So Pilate needs to please the people. Kailangan niyang pagbigyan yung mga tao. Tanungin niyo ako, bakit? Ayaw niya ata malaman eh. Bakit? Magko-closing prayer ako dito. Gusto niya i-please yung mga people. Bakit? Kasi hindi na gusto ng mga tao yung pamamalakad niya as a governor. So, if you are in a position, ayaw mong mawala ka doon, tama? Ayaw mong maalis ka doon. So, ang ginagawa ni Pilate is pinoprotektahan niya yung position niya. So, ngayon, nakahanap siya ng lusot. So, kailangan niyang pakinggan yung mga tao kung hindi, siya yung maalanganin, siya yung maaalis. Actually, in present time, nangyayari din sa atin to eh. Mas gusto nating napiplease yung ibang tao kaysa yung napiplease yung Diyos natin. Isipin mo, si Pilatos, mas pinili niyang i-please yung mga tao kaysa dun sa tao na walang kasalanan, na walang ginawang mali. We rather choose what's wrong rather to choose what's right. Bakit? Sabihin niyo ulit, bakit? Tanong niyo ako, bakit? Kasi mapapahiya ako pag sinabi kong Christian ako. Nakakahiya sa trabaho eh. Pag sinabi kong Christian ako, hindi na ako makapagmura pag nagulat ako. Kasi narinig ko siya nagmumura, baka pwede naman. Nakakayang tumanggi sa katrabaho ko, nagsiselebrate kami, isang bote lang naman daw eh.
Nakakayang tumanggi. So pwede na, isang bote lang naman. Ilalabas ko rin naman yan mamaya. So nakikisama lang ako. We rather choose to please people than God. Di bali nang mali yung ginagawa kaysa i-honor si Jesus. Di bali nang gawin yung mali kaysa mapahiya ako. Takot kasi tayong maiba eh. Tanong mo yung katabi mo, takot ka bang maiba? Pag may iba tayong ginagawa na hindi normal sa ginagawa ng iba, natatakot tayong gawin kasi maiiba tayo. Pero sabi ni Kristo, meron tayo dapat maseparate tayo sa mundo eh. Kung tayo ay nabubuhay sa pangalan ni Kristo, dapat separated tayo sa world. Pero nagtatrabaho tayo sa mundo. Ang kaibigan natin nandito sa mundo. Yung ginagalawa natin nandito sa mundo. At nagtatakot tayo na i-please si God kasi aayawan tayo ng mundong ginagalawa natin. Ganun yung nangyayari kay Pilate. So, pas pinili niyang gumawa ng masama kaysa sa tama. So, dito na pressure si Pilate. As a governor, na-pressure siya kung ano yung decision na gagawin niya. So, nakakita siya ng lusot. On verse 7. And when he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at that time. So, papasok tayo sa ating third character. Si Herod. Herod. Si Herod. Herod missed opportunity. So, nakahanap ng lulusutan si Pilate. Napipressure na ako. Dapat sumakasagot ako sa kanila. Yung dami nila eh. Nagsasabi na dapat may sala yung tao na yan. Dapat may sala si Kristo. Napipressure si Pilate. Nagkaroon siya ng lusot. Nalalaman niya na Galilean si Kristo. So, sabi niya, sige, dali niya kay Herod. At hayaan nyo siya yung mag-decide. So, sumunod yung mga tao at dinala si Jesus kay Herod. So, dito sa verse 8, sabi dyan, when Herod saw Jesus, he was, pakibasa po, he was greatly pleased. Siya ay sobrang natuwa. Siya ay namangha. Because for a long time, he had been wanting to see him. Pag meron kang taong kilalang kilala mo, anong magiging reaction natin? Excited kang makita to. Excited kang makita siya in person. Di ba yung mga YouTube influencers, pag nakikita lang natin sila sa YouTube, okay na. Pero pag nakita natin sila in person, tayo ay may extreme joy. May kasiyahan. Yun yung nung na-experience ni Herod nung nakita niya si Jesus. He was greatly pleased. Bakit? For what he had heard about him. Take note of this. From what he had heard about him. Narinig niya pa lang si Jesus. Yung mga ginagawa ni Jesus, hindi niya pa nakikita, narinig niya pa lang. Sabi mo sa katabi mo, kaya makinig ka. Si Jesus yung pinag-usapan natin. So, he was greatly pleased from what he heard about him. He hoped to see him perform a sign of some sort. Gusto ni Herod ng magician. Gusto niya ng clown. Sabi nila, naririnig ko si Jesus magaling daw mag-magic eh. Yun yung gustong makita ni Herod. Yun ang goal niya. Sabihin mo, goal. Ang goal ni Herod ay makita siyang nagper-perform ng miracle. Pag ikaw ba si Jesus, pag ikaw ba si Herod, gugustuhin ba mong makita na mag-perform si Jesus ng miracle?
na makarinig yung bulag, makapagsalita yung pilay. Matutuwa rin ako nun. Kasi yun yung gusto ni Herod na mangyari. Pero ito nangyari sa verse 9. He plied him with many questions. Tinanong niya ng tinanong si Jesus. Anong response si Jesus? But Jesus gave him no answer. Walang sagot. Maraming nababash na artista dito. Naka-experience na po ako ng ganun. Mga artistang ganun. Na pag di namin pinapansin, nagtatampo sila. Di ba yung mga artista ngayon, mga influencers ngayon, pag di mo pinansin, magtatampo. Ganon yung nangyari kay Herod. May tinuturo po yung iba. Kaya magpansinan tayo. Kawayan mo muna yung katabi mo. Yan, baka magalit siya eh. Kawayan kayo. Yan, sa mga online viewers natin, hello po sa inyo. Baka mag-comment kayo dyan eh. Baka dislike niyo yung page natin. So ito yung naramdaman ni Herod. Hindi siya pinapansin ni Jesus. Kaya ang ginawa niya sa verse 10, the chief priests and the teachers of the law were standing there vehemently accusing him. Sobra siyang ina-accuse. Hindi pinansin si Herod, di ba? Ito yung nangyari. Then Herod and his soldiers ridiculed and mocked him. So yung taong kaninang excited na makita si Jesus kasi marami siyang ginagawang maganda, magaling siyang mag-magic, dahil lang hindi siya pinansin, anong ginawa? Siniraan niya si Jesus. Sinabihan niya ng hindi magaganda. Herod knows who he is. Tama. Kilala niya si Jesus. Gusto niya makita si Jesus eh. He knows what he can do. Tama. Yet all he wants is to be entertained. Gusto niya lang lahat ng masaya. Lahat ng magbibigay sa kanya ng satisfaction. The question is, do you acknowledge Christ because of blessings? Ina-acknowledge lang ba natin si Kristo dahil sa mga binibigay niya sa ating pagpapala? Dahil sa magandang sasakyan, dahil sa magandang bahay, magandang sapatos? At pag hindi tayo binigyan ng sapatos, magtatampo tayo kay Jesus. Jesus, ba't pinadala mo size 8, size 9 ako eh? So ganun yung naramdaman ni Herod. Hindi mo ako pinansin, itong gagawin ko sa'yo. Nung hindi nakuha ni Herod ang gusto niya mula kay Jesus, Herod started to mock him. Dressed him and humiliate him. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Yung mga tao, gano'n na ngayon. Pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, nilalamon tayo ng disappointments sa Panginoon. Diba? Alam natin na kayang ibigay ng Panginoon yung gusto natin. Pero hindi natin kayang tanggapin yung gusto niya. Tama? Excited tayong makuha yung plano natin, yung gusto natin. Pero yung sabi yung plano ng Panginoon, hindi natin kayang tanggapin. Excited tayo magka-boyfriend, magka-girlfriend. Pero hindi mo nakikita yung plano ng Panginoon na mag-aaral ka pa, magtatapos ka pa, magtatrabaho ka pa. Nawawala yung excitement because of disappointments. Nawawala yung excitement sa plano ng Panginoon. Same goes with Pilatos. Balik tayo kay Pilate. Yung disappointment na ayaw matanggap ni Pilatos sa taong bayan. Ayaw niya makatanggap ng disappointments kasi matatanggal siya as governor. So on Matthew 27 verse 15. So nakakatuwa po itong verse na to. Yung Luke ay meron siyang cross-reference sa Matthew kung paano ito nangyari.
So, merong kay Matthew, Mark, Luke, magkakaibang detalye, pero isang ano lang siya, isang approach lang. Magkakaibang POV lang. So, dito, mas detalyado. Sa Matthew 27 verses 15 to 18. Now it was the governor's custom kay Pilatos at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. So may power si Pilate, tama? Do you agree? Meron siyang power. So meron daw, kumbaga, meron silang chance to release a prisoner na pinili ng mga tao. So nakahanap ulit siya ng lulusutan. Nakahanap siya ng lulusutan. On verse 16, at that time, they had a well-known prisoner whose name was Jesus Barabbas. Sa ibang version po, Barabbas lang. So on verse 17, so when the crowd had gathered, Pilate asked them, andito na si Jesus, andito si Barabbas, which one do you want me to release to you? Kasi may chance, di ba? May chance siyang mag-release ng prisoner. Sino pipiliin nyo? Si Barabbas o itong Jesus who is called himself as a Messiah? So pili kayo. Si Barabbas, siya yung kilalang criminal, highest criminal nung time na yon. Pinakamasama, pangalan pa lang Barabbas eh. Kung may kilala akong Barabbas ngayon, tingin ko sa'yo masama ka. Pangalan pa lang eh, Barabbas. Siya daw yung pinakamasamang tao, kriminal, na kayang desisyonan ni Pilate. So pili kayo. Itong pinakamasama o itong si Jesus na walang ginawang masama. Kasi, basahin niyo sa verse 18. For he knew it was out of self-interest that they handed Jesus over to him. Alam ni Pilatos na naiinggit lang itong mga priest, mga teacher of the law kay Jesus. Hindi dahil masama si Jesus, pero naiinggit sila sa kagalingan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Jesus doon? Dahil sa inggit, gusto nilang ipako si Kristo doon sa krus. Dahil sa inggit. On verse 19, while Pilate was sitting on the judge seat, so pag siya ay nandun na sa kanyang upuan, decision time na. Game time na to. It's a yes, yes, or no, no. So his wife sent him this message. Lumapit sa kanya yung asawa niya. Sabi doon, don't have anything to do with that innocent man. For I have suffered a great deal today in a dream because of him. Hirap intindihin sa English, no? Tagalog tayo. Tagalog tayo. Sabi dyan, bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, lumapit yung asawa niya. Huwag kang makialam sa usapin ng taong yan. Referring to Jesus. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya. So, biblical pala yung second Holy Spirit. Yung mga asawa natin. So, kinakausap din pala sila ni Kristo, ng Panginoon. So, sinasabi dito, nagpakita, kinausap ako ng Panginoon sa aking panaginip. At totoong nabagabag ako, walang kasalanan si Kristo. She is trying to influence si Pilatos. Na huwag mong hawakan yan, huwag mong i-judge yan of any criminal offense para hindi siya mapako doon sa krus. So, sabihin mo sa asawa mo kung katabi mo siya, salamat sa'yo. Salamat sa wisdom na binibigay ng Panginoon sa'yo. On verse 20, but the chief priest
and elders persuaded, pinipilit nila yung crowd. Sabihin niya sa kanila, sa katabi mo, pinipilit niya yung mga tao to ask for Barabbas and to have Jesus executed. So itong mga influential na tao, pinipilit nila yung mga tao na piliin si Barabbas instead of Jesus Christ. So in-influensya nila. Which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Sumigaw sila ng si Barabbas. What shall I do then with Jesus who is called the Messiah? Tinanong ni Pilatos. They all answered, crucify him. Ipako nyo dun sa krus. So nagtanong siya, bakit? Tanong nyo, bakit? What crime has he committed? Ano bang ginawa niya? Sabi ni Pilatos. But they all shouted again louder, crucify him. So wala na. Tapos na ang usapan. Crucify him. On verse 24. But when Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting. Kilala si Pilato na magulo doon sa hinahawakan niyang lugar. Puro riot, puro gulo, puro pag-aaway. At iniiwasan niya itong mangyari. Kasi nagsisimula na magkagulo yung tao sa pagpili. So, ang ginawa niya, kilala siya dito, di ba, si Poncio Pilato. Ano ginawa niya? Siya ay naghugas ng kamay. Kumuha siya ng tubig sa harap ng mga tao, siya ay naghugas ng kamay. Sabi niya doon, I am innocent of this man's blood. He said, it is your responsibility. At ang hatol niya doon sa verse 26, he handed him over to be crucified. Tapos ang judgment. Pinakawalan si Barabbas. Ang decision ko ay ipako siya sa krus. So nung siya ay nandun na sa skull, tingnan natin yung verse 4. Yung point 4. This is the last person na pag-uusapan natin. Merong isang kriminal who acknowledges Jesus as the Son of God. There is one person. On chapter 23, verse 32, sabi doon, two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. So, tatlo sila. Si Jesus ang nasa gitna, then one on his right, and one on his left. In verse 34, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes. In verse 35, the people stood watching. Nanonood lang yung mga tao. Yung mga rulers, minamak pa rin siya. Sinasabihan pa rin siya ng hindi magaganda. They said, He saved others. Let him save himself. If he is God's Messiah, the chosen one. Kung siya talaga ang chosen one, iligtas niya yung sarili niya. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, If you are the king of the Jews, save yourself. Ligtas mo sarili mo, ikaw pala yung Diyos eh. Patunayan mo ngayon na ikaw yung Diyos. To think nakapako na siya dun sa krus They're still mocking him. On verse 38, and there was a written notice above him, which read, This is the King of the Jews. Isa yon sa pangmamak sa kanya. May nakalagay na plaka dun sa taas niya. This is the King of the Jews. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Sabi niya doon, Aren't you the Messiah, the Son of God? Save yourself and us. Kung ikaw yung Diyos, tatlo tayo dito, ligtas mo kami. Subukan mo iligtas kami ngayon.
And verse 40, but the other criminal rebuked him. Sabi niya doon, don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly and we are getting what our deeds deserve. Di ka ba nahihiya doon sa walang sala? Dalawa tayo dito na totoong kriminal. May ginawa tayong mali at deserve natin mapako sa krus. Pero itong nasa gitna natin, hindi niya deserve mamatay. But this man has done nothing wrong. Wala siyang ginawang mali. Di ka ba nahihiya doon? On verse 42, then he said, ito yung criminal na pinag-usapan natin, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, alalahanin mo ko pag ikaw ay naghahari na. Of all the people nakapaligid kay Jesus, may isip ba natin na yung isang totoong kriminal lang ang maniniwala kay Jesus that He is the Son of God? Manggagaling doon sa isang kriminal? Nakakalungkot po. On verse 43, ito pala, masaya pala to. Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Of all the people there, may isang kriminal na in-acknowledge si Jesus as the Son of God. Sabi sa verse 34, balikan lang natin. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So napaisip ako, sino ba yung them na yun? Ito lang ba yung mga na dun sa harap niya habang siya ay nakapako sa krus? No. Itong them na to, ito yung mga priest, yung mga elders, si Pilatos, si Herod, yung isang kriminal, at yung mga taong na dati sumisigaw ng Hosanna, Hosanna in the highest. Sabi ni Kristo, patawarin mo sila. Them, itong mga tao na to, yung nagmak sa kanya and shouted, crucify him. Anong ginawa ng Panginoon? On our last slide, sabi niya doon, you are forgiven. Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Forgiven. Nung sinabi niya yon, tuwa ako sa sinabi ng isang pastor. Narinig ko, sabi niya, Jesus forgiven them. Hindi nung nakababa na siya dun sa cross. Hindi yung magaling na siya. Pinatawad niya yung mga tao, tayo, when He was still crucified on the cross. Nung fresh pa yung mga sugat niya, yung tumutulo pa yung dugo niya, yung lumalabas pa yung dugo niya kasabay ng pawis, we are forgiven. Pinatawad tayo ng Panginoon nung nandun siya sa cross. Now, can we all rise up? We will pray. Yes, Father God, Lord, Ikaw ang Diyos na handa magpatawad. Yung Diyos na kahit kailan hindi kami iiwan. Lord, patuloy mo ipaalala sa amin of who You are, what You can do, Lord, and who are we in Your sight. Lord, nakikita mo kami, Lord God. Nakikita namin sarili namin na madumi. Nakikita namin yung sarili namin na undeserving. But because of Your grace, because of Your unending love, Lord, pinatawad mo kami. Lord, tulad nung isang nakarecognize sa'yo, Lord, isama mo kami dyan sa iyong kaharian. Lord, wag mo kaming kakalimutan. Always remind us, Lord God, of how good You are when we are weak.
of how strong you are when we can stand anymore. Lord, be that Jesus who can do miracles in our lives. Be that Jesus who can control our lives. Lord, you are worthy, Lord God, to be praised. For you alone deserve the highest praise, the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So we can all sit. Then, kung hindi mo pa kilala si Kristo, let's watch this video. Panginoon na palayan niyo siya ng nauna umarap sa ating paglilitis. Diba? Okay. So, sino po dito nung bata pa sila nakiinom na ng soft drinks? Yung, ito, panahon ng mga ano po kasi ako batang 90s or 80s. So, di ba, mga bata makakalaro nyo pag nakabili sila ng soft drinks, gusto nyo makihingi din kayo. Pag tinitake out, di ba, sa tindahan, naka-straw. So, tapos, di ba, same straw, manghihingi ka, same straw. May pahingi naman niya, painom. Tapos, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa po namin? Binabaliktad namin yung straw. Diba? Diba, ganun din naman yung laway na nandun sa ibabaw ng straw, napunta din sa ilalim, mas nahalo pa nga. Diba? Next naman, so, sino naman po dito yung literally, ako, guilty ako dito
literal na nagdamot na ng pagkain nung bata pa sila. Ako, nung kapatid ko, madalas yan nag-aagawan kami sa pagkain. Yung kapatid ko, si Joan din yung name. Na nagdadamutan kaming dalawa. Nag-uunahan sa pagkain. Diba? Tapos para hindi siya makahingi na sa akin, anong ginagawa natin? Anong ginagawa ko? Lalawayan natin, di ba? Lalawayan na natin. Save na to, akin na to. Di ba? So ngayon, isipin po natin. Kung tayo kahit simpleng soft drinks at yung pagkain lang minsan hindi pa natin kayang i-share ng buo. Paano pa kaya ang buhay? Pero si Jesus, hindi siya nagdamot. Hindi niya tinago ang kanyang sarili. Ibinigay po niya lahat. At ngayon po, iniimbitahan niya tayo. Balik po tayo dun sa panahon ng pag-celebrate nila ng Passover or nung Thanksgiving. So, tayo po tayong lahat. Iniinyayahan po tayo ni Jesus na makibahagi sa kanyang mesa. So, Luke chapter 22, verse 15. Jesus said, I have been very eager to eat this Passover meal with you before my suffering begins. Verse 17. Then he took a cup of wine and gave thanks to the Lord for it. Then he said, take this and share it among yourselves. Sabi ni Jesus, take and share. Verse 19, he took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Verse 20, after supper, he took another cup of wine and said, this cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. So Jesus redefines the meaning of Passover. Hindi na ito nakasentro sa Ehipto, kundi siya na po. Si Jesus na ang nasa gitna ng mesa. Siya na ang sentro. Jesus gave His flesh and blood for us to have an eternal life. John chapter 6 verse 53. So Jesus said again, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you cannot have eternal life within you. Habang tinatanggap natin ang communion, ang tinapay
inaalala natin ang katawan ni Jesus na nasugatan, nabugbog, nasampal, naduraan, nasira para sa atin. Ang cup, inaalala natin ang kanyang dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Hindi ito simpleng ritual lang. Ito ay buhay na pag-alala sa ginawa ni Jesus. Dahil sa Kanya, hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Inaanyayahan niya tayo sa Kanyang mesa. Hindi bilang bisita, kundi bilang kaibigan, bilang pamilya, bilang kapatid. Pamilya na makakasama niya eternally. Pamilya na makakasama niya eternally. Bago tayo makibahagi, suriin natin ang ating puso. Alalahanin ang kanyang sakripisyo. Tanggapin ang kanyang biyaya. Magpasalamat sa kaligtasan dahil kay Jesus, ikaw ay pinatawad. Ikaw ay tinubos. Ikaw ay Kanya. Lahat po tayo manalangin. Lord Heavenly Father, You truly are our King. You truly are our Lord and Savior. Lord, we bow down before You. Nandito kami sa Inyong mesa po, Lord God. Handang tanggapin ang Inyong tinapay, ang Inyong dugo po, Lord God, upang ito ay aming pagsalusaluhan. Nawa po, Lord God, i-bless niyo po ang bawat isa. I-bless niyo po kami. I-bless niyo po ang buong simbahan ng inyong pagpapala, ng inyong dugo po, Lord God. Buhusan niyo kami ng inyong dugo para sa aming kapatawaran. At ito po ay aming pinapangako sa inyo, Lord God, na kami ay magpapatuloy sa aming pananampalataya sa inyo simula ngayon at magpakailanman habang kami ay nabubuhay po, Lord God. Lord, ito ay aming inakit sa inyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Let us drink the juice and yung bread. Good morning po. Yan. Before we go po sa ating offering, let me share my thoughts po. Kaninang morning lang. The first thing po na pumasok sa isip ko is yung word na Gethsemane. So, about sa topic natin na being prepared sa difficult times po. So, si God din, nag-prepare din siya. So, dun sa Gethsemane po, dun sa foot ng Mount Olives, dun na-experience ni Jesus yung agony po niya, yung stress niya, tapos yung pressure po, no, na naramdaman niya. So, habang nananalangin po siya, pinagpawisan siya ng dugo. Imagine po na how it's super difficult po na para sa kanya na alam niya yung mangyayari, tapos kailangan niya itong tanggapin, kailangan niyang i-obey si God. Though yung pressure po tsaka agony na yon, Jesus surrendered and sacrificed and trusted in God's will. Jesus gave out
out of convenience. He gave out of he did not give out of convenience, but he gave out of obedience. He laid down his will, his comfort, even his life, trusting yung si God completely, no? Kanina po, I was comparing po yung how I show my faith kay Lord when it comes to giving. Naisip ko po nung dati, pag nag-give po ako, dati po parang pinapawisan din po ako ng dugo. Pag nagbibigay ako, no, it's because I'm giving out of pressure po. Sometimes out of hiya, saka sometimes din out of yabang. No, so parang hindi po siya out of my heart. It's not out of my heart po. So kapag na-realize mo pala na how broad yung grace ni God, no, parang hindi mo paghihinayangan yung ibibigay mo sa Kanya. We'll know in our hearts na na kung sana mas marami pa tayo mabigay, mas malaki pa, mas gugustuhin po natin yon kasi nakaka-overwhelm po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Siyempre po, susurrender po natin na yung lahat ng bagay na kaya nating ibigay para kay God. Kasi, mafe-feel mo talaga yung overwhelming desire ni God na maligtas tayo lahat. So, in return, parang ganun din po tayo. Today po, as we give our offering, we are invited into the same spirit of surrender. Our giving is not just about the amount. It's not about, it's about the heart po. It's about saying, Lord, not my will, but yours be done with what you have entrusted me. So, yun po yung realization na ko po. Let's pray po. Heavenly Father, our Redeemer, our great provider, we thank you, O Lord, for this day. Lord, may this moment be our Gethsemane, where we release, where we trust, where we obey. By your grace, by the endless abundance you'll bestow upon us, and by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen. Church, it's giving time. Okay, hello po. First time announcement po. Ayun po. So first one po is yung our first time guests po, sila Brother Ruben de la Cruz. Pwede po silang tumayo para mas makilala po. Ayan. Tsaka next one po is si Brother Bultron po. Brother Louis. Ayan po. Invited po by Brother NR. Okay, church, ano pong at si Tata Jose po pala. Ayan po. Ayan. Okay, church, ano po yung chat natin para mas ma-welcome po sila? Welcome po. Welcome. Ayan. Okay, next po is our birthday celebrants po. And for the upcoming week, April 19 to 25 po. Sila Sister Jill Faye po. Jill Faye. If nandito po sila. Jill Faye. Si Brother Kenneth po. Brother Ken. Kurente. Okay, next one po is our
for youth service. Every second and fourth Sunday of the month po. 1:30 p.m. So yun po. Ang next youth service po natin is March 29 po. Yan. So let's invite the youth po para mas madami pong... Ay, April ba? April. Mali pala dito. Okay. Sorry. Ayun po. Let's invite po yung youth para mas maging dumami po yung dito youth sa church po natin. Next one po is our daily devotion. Streaming daily every 6 a.m. at CCM FB group po. Led by our pastors, elders, and soon-to-be preachers. So if wala pa po kayo sa group po, you can reach out to Brother Dan Heli po or kay Pastor Arnold. So next one is yung D group or discipleship group na ginaganap tuwing Thursday 7:30 p.m. via Zoom. So approach nyo na lang po sila Pastor Arnold lang din po para sa mga details. And last po is yung our social media po. Na may kita dito yung media resources natin of our previous worship po, celebration, Sunday sermons, daily devotions, and upcoming events. Na dito nakapost po yung mga details. Sa website naman po, ang search nyo po is www.christchurchinmakati.org. For our Facebook, facebook.com/ccmmakati, capital yung CCM. Yan. Tapos, YouTube is youtube.com/christchurchmakati. And lastly is yung Instagram @cc_makati. Yan. Tapos may additional events lang din po, additional announcement is sa May 3 po may gaganapin pong women's gathering after service po. To be announced na lang po yung additional details. Tapos yun lamang po for our announcement. Thank you kay Brother Kalel. Pwede po ba tayo lahat magsitayo para po sa ating benediction? Ito pong benediction passage natin ngayon ay galing po sa Galatians chapter 6. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galacia. At ang title po ng passage na to ay Magtulungan Tayo. Pwede po ba nating sabihin sa isa't isa, harap kayo sa kaliwa sa kanan nyo, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Ito po yung instruction ni Apostol Pablo sa ayun po. Ito po yung instruction ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatians. Magtulungan tayo, mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung meron man sa inyong nag-aakala na nakahihigit siya sa iba, gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasan ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Again, huwag tayong magsasawa
sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa verse 14 po ang sinasabi, "Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. At wala na rin akong halaga para sa mundo." In Hebrews 13:20-21, idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus na ating dakilang pastol, at dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunodin niyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Hesukristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Let's pray. Lord God and Heavenly Father, Lord, salamat sa paalala na kailangan naming magtulungan, Lord God. Lord, itanay mo ito sa aming mga puso at isipan, Lord God. At Lord, wag mong hayaan, Lord God, na kumilos ang kaaway, Lord God. Lord, we rebuke the work of the enemy, Lord God. At Lord, manahan ka dito sa iyong iglesia, Lord God. Lord, ang iglesia ito ay para sa iyo, Lord God. This is Christ Church in Makati, Lord God. Lord, we are your people, the sheep of your pasture, Lord God. So Lord, lead us, Lord God. Lead us, make us the salt and light of this world, Lord God. And Lord, be with us, for you are Emmanuel. You are God, and you are with us. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, and all of God's people say, Amen. Amen. For the blessing we thank the God.